Mga kapuso, kulelat daw ang Pilipinas pagdating sa bilis ng makabagong LTE o 4G internet connection. Ayon po yan sa isang survey sa 16 na bansa. Ang konsuelo, ang sabi ng ating National Telecommunications Office o National Telecommunications Commission o NTC, angat pa rin daw ang Pilipinas sa ibang bansa na wala pa ring LTE. Nakatutok si Bernadette Reyes. Banding na mag-inang Aileen at Johan Hernandez ang mag-surf sa internet. Kaya patok sa kanilang 4G o LTE service para mas mabilis ang pag-surf. Hindi mura ang gastos, 7,000 pesos para sa LTE package. Bukod pa yan sa 50 pesos na load araw-araw para makapag-one to sawang surfing. Nagsispeed test kami, tapos ang lumalabas na lang paminsan nasa 5, nasa 10, ganyan. Out of supposedly nasa 20 dapat. Na Mbps. Oo. We're not feeling the service that they're advertising. Sa survey ng kumpanyang Open Signal, lumabas na Pilipinas ang may poorest at slowest LTE sa 16 na bansang sinurvey. Nanguna naman ang Australia. Ayon pa sa survey, kabilang ang Globe at Smart sa may poorest coverage at slowest connection. Ayon sa National Telecommunications Commission o NTC, di na raw nakapagtataka na kulelat ang Pilipinas sa survey dahil kinumpara tayo sa mas mauunlad na bansa na nauna nagka-LTE. Pero sabi ng NTC, angat pa rin daw ang Pilipinas sa ibang bansa na wala pa ring LTE. The reason perhaps na ganyan is nagsisimula So the infrastructure tinatayo, dinadamihan nila yan. So it's a recognition that hindi tayo nahuhuli as far as technology is concerned. Sa ngayon, kakaunting mga lugar pa lang sa bansa ang merong LTE coverage at karamihan pa dyan matatagpuan sa mga pangunahing lungsod. Pero ayon sa NTC, sa sandaling dumami na ang mga mobile subscribers na gagamit ng LTE, maaaring mas gumanda na rin ang serbisyo ng mga telcos. Sabi naman ng IT expert na si Art Samaniego, dapat isinaalang-alang sa survey ang ekonomiya ng Pilipinas. Kasi concentrated sa major cities yung LTE expansion ng mga telco natin. Kung yung nag-download ng app o program ng Open Signal outside sa Metro Manila, talagang wala siyang makukuha signal ng LTE. Because? Dahil ang expansion ng mga networks ngayon nasa mga major cities. May mga pagkakataon din daw na bumabagal ng LTE kahit pa high-speed internet access ang pangako nito. Pwedeng sa network mo, dun sa lugar mo, meron kang mga abusers. Ito yung mga tinatawag na bandwidth hog. So ito yung kumukuha sa bandwidth mo. Ikaw yung pareho kayo ng binabayad pero siya nagda-download, nagto-torrent, mga movies, dina-download niya, kinukuha niya yung lahat ng bandwidth mo kaya ikaw bumabagal ka. Ayon sa Globe, humigit kumulang 2% lang ng kanilang subscribers ang may access sa LTE. Patuloy raw sila sa pagpapalaganap ng LTE sa bansa. Ang stratehiya raw nila ay makapaghatid ng LTE sa mga lugar na maraming gumagamit ng smartphones tulad sa Central Business Districts para masiguro ang mas malakas at mas stable na LTE coverage at maging mas abot kaya ito. Sinusubukan din ng GMA News na kunin ang panig ng Smart pero wala pa silang pahayag ukol dito. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.